sa Barrio Ponciano kung saan naninirahan ang mga Bagobo. Sa isang di kalayuang baryo, kilala ang isang babaeng mandirigma at isa ring babaylan. Ang kapangyarihan nito ay ang panggagamot at makita ang hinaharap. Ang babae, mahusay sa paggamit ng pana at sibat upang pampatay sa iba't ibang nilalang. Si Maria ay ang babaylan na nagmula sa marangyang pamilya. Ngunit pinili na panindigan ang kanyang tungkulin bilang isang babaylan na tumutulong sa kanyang kapwa. Maria, napakahusay mo na talagang gumamit ng pana. Wika ng ina nito. Napatigil na lamang si Maria sa pag-iensayo at lumapit sa kanyang ina. Ngunit tila nakakaramdam siya na may masamang mangyayari. Napatigil si Maria at bigla na lamang naging puti ang kanyang mata na tila ba may nakikita ito na mangyayari sa hinaharap. Nataranta naman ang kanyang ina at inalalayan si Maria upang makaupo. Ilang sandali lang din, unti-unti nang bumalik sa normal ang mata ni Maria. Halos sinihingal pa nga ito at hindi agad nakapagsalita. Maria, ayos ka lamang ba? Anong iyong nakita na mangyayari? Pang-uusisa ng kanyang ina. Hindi naman mapakali ang dalaga. Hindi mawari kung nais niya bang sabihin sa iba ang kanyang nakita. Nakaramdam siya ng takot para sa lahat ng tao sa kanilang baryo. Nakita niya kasi ang magulong paligid at maraming mga taong nakahandusay sa lupa na naliligo ng kanilang sariling dugo. Sobrang natakot si Maria sa kanyang nakita at nanatiling tikom ang bibig. Napabuntong hininga na lang ang kanyang ina at agad siyang inabutan ng maiinom na tubig upang kumalma. Nay, maaari niyo po ba akong iwanan muna mag-isa? Wika nito. Hindi naman maiwasan ni Maria na isipin ang lahat ng kanyang mga pangitain. Natatakot siya na baka hindi niya mapigilan ang maaaring maganap. Ang pinakita sa kanyang pangitain, ang kaguluhan ng kanilang baryo. At may nakita siya doon na isang sundalo na hindi naman niya kilala. Ito ang pangitain niya na sobrang nagdulot sa kanya ng takot. Nakita niya rin kasi dito ang mga mukha ng mga namatay na tao na nakahandusay lamang sa lupa. At halos lahat, kanyang mga kababaryo, nakalunos-lunos ang sinapit. Paano ko bibigyan ng babala ang aking mga kababaryo kung hindi ako sigurado kung sino ang magdudulot ng kanilang kasawian? Wika ni Maria sa kanyang sarili. Napasabunot na lamang siya sa kanyang buhok at pilit na iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kailangan niyang gumawa ng paraan para iligtas sa maraming tao. Ngunit hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Ang kanyang mga pangitain kasi kusa lang na nagaganap at hindi niya alam kung kailan ba ito maaaring maulit. Itinuon niya na lamang muna ang kanyang atensyon sa pagsasanay upang mas paghusayin ang kanyang pagkikipaglaban. Nais niyang ipagtanggol ang kanilang baryo sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit dahil nga sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya maiwasang masugatan sa kanyang hawak na palaso. Napangiwi na lamang si Maria at agad na ibinaba ang kanyang hawak na palaso at pana. Ngunit hindi niya inaasahan na muli na naman siyang magkakaroon ng pangitain. Muli na namang naging puti ang kanyang mga mata at muli siyang dinala sa isang senaryo
na maaaring mangyari sa hinaharap. Kitang-kita niya ang mga namatay at nakita niya rin ang pakikipaglaban ng sundalo sa isang babaeng aswang. Ngunit ang nagpagulat kay Maria, ang biglaang paglingon ng babae sa kanya. Agad siyang napalayo dito at doon na nawala ang kanyang pangitain. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang lakas ng babaeng aking nakita. Hindi rin ako maaaring magkamali. Tila ba ito'y lumingon sa aking gawi para makita ko siya, na para bang nakita niya ako. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhan na saad ni Maria. Natatakot siya sa kanyang mga pangitain, kaya naisipan niya na muna na magtungo sa pamilihan upang mawalan ng konti sa kanyang isipan ang kanyang nakitang pangitain. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na naganap. Habang naglalakad siya sa pamilihan, bigla na lamang siyang napatigil nang makitang pamilyar na muka ng isang sundalo. At doon niya na naman muling naramdaman ang takot na dulot ng kanyang pamahiin. Hindi niya akalain na makikita niya agad ang lalaking nasa kanyang pangitain. Hindi nakagalaw si Maria sa kanyang pwesto dahil sa sobrang gulat. Hindi niya inaasahan na makakaharap na ngayon ang naturang lalaki. Nakaramdam siya ng kaba dahil baka mangyari na sa lalong madaling panahon ang kanyang mga pangitain. Napalayo siya ng bahagya dahil sa sobrang takot na harapin ang mga magaganap. Tatalikod na sana siya para iwasan ang lalaking iyon, ngunit bigla siya nitong tinawag. Nanlaki ang mata ni Maria nang malamang kilala pala siya ng lalaki. Agad siyang humarap dito at tila kilala niya ang naturang lalaking iyon. Agustin? Ikaw ba yan? Nagulat na saad ni Maria. Ngumiti naman ang lalaki at agad na tumungo. Tila nawala naman ang mga gumugulo sa isipan ni Maria at agad na niyakap ang kaharap. Hindi niya maitago ang saya na makita ang kanyang kababata na matagal nang umalis sa kanilang baryo. Hindi niya inaasahan na sa pagbalik nito, may dala itong panganib para sa kanilang lahat. Agad siyang humiwalay sa lalaki at agad na itinanong dito ang pakay nito sa kanilang baryo. Bakit ka nagbalik, Agustin? Nag-aalilang saad ni Maria. Napakunot noon naman ng binata at tila hindi nagustuhan ang tono ng pagtatanong ni Maria. Ngunit sinagot na lamang nito ang tanong ni Maria. Ginawa na lamang niyang biro ang inis sa dalaga. Tila hindi na ata ako pwede magbalik sa ating lugar, ha? Tama ba, Maria? Pabirong saad ni Agustin. Bigla namang nakaramdam ng hiya si Maria dahil sa naging tono ng kanyang tanong. Agad siyang bumawi at sinabi sa binata na hindi naman ito ang nais niyang ipahiwatig. Hindi naman ganun ang aking ibig sabihin. Nakakapagtaka lang at bigla ka na lang bumalik sa ating lugar. Nahihiyang saad ni Maria. Napangisi na lamang si Agustin at tinapik na lamang ang balikat ni Maria. Nagpaalam na rin ito sa dalaga dahil ayon dito, marami pa siyang dapat nasikasuhin. Sa susunod natin na pagkikita, Maria, sana makapag-ensayo ulit tayo ng pagpana na magkasama. Wika ni Agustin at nilampasan na ang dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Maria dahil hindi niya rin nagustuhan ang naging pakikitungo niya sa kaibigan.
Hindi niya kasi maiwasan na matakot para sa kaligtasan nilang lahat. Napailing na lamang siya at pinagmasdan ng papalayong si Agustin. Nagpatuloy na lamang din si Maria sa paglalakad at naglibot na siya sa pamilihan. Bumili na rin siya ng kanyang mga kinakailangan sa paggawa niya ng maraming palaso. Kailangan niya maganda at lumaban para sa kaligtasan ng marami. Ilang sandali lang din, nakabalik na siya sa kanilang tahanan. Agad siyang nagtungo sa kanyang silid upang gumawa agad ng mga palaso. Agad niya namang kinuha ang kanyang palaso at isinukat sa kahoy. Nang makasigurong magkasukat na ito, agad niya namang pinakinis ang kahoy. Ito na rin kasi ang naging libangan ni Maria, ang paggawa ng mga palaso. At ngayon, mas siniguro niya na mas matibay ang mga ito dahil hindi niya alam kung ano ang maaari niyang kaharapin. Ilang sandali lang, pumasok naman ang ina ni Maria sa kanyang silid upang tanungin ang kalagayan ng dalaga. Simula kasi nang may makita itong pangitain, naging tahimik na si Maria. Anak, ayos ka lang ba? Bakit tila sobrang dami ng iyong ginagawa ng mga palaso? Nagtatakang saad ng kanyang ina. Pilit namang ngumiti si Maria at inilihim dito ang kanyang mga nakita. Ayaw niya kasing mag-alala pa ang kanyang ina. Handa naman siyang gawin ang lahat upang maiwasan ng ganitong kaganapan. Patuloy siya na magsasanay upang maging handa hanggang sa araw na mangyari na ang kanyang kinatatakutan. Nagpaalam na lamang din ang kanyang ina at iniwan na ulit siya na mag-isa sa kanyang silid. Sobrang abala siya sa paggawa ng mga palaso at hindi niya na namalayan na inabot na pala siya ng dilim. Nang makita niya ang madilim ng paligid sa kanyang bintana, agad niya nang binitawan ang mga kahoy. Hindi ko na namalayan ang gabi, wika pa ni Maria. Ibinagsak na lamang niya ang kanyang katawan sa kanyang malambot na higaan. Sobrang gulo na ng kanyang isipan at hindi niya pa rin alam kung ano ang kinalaman ng kanyang kaibigan na si Agustin sa kanyang mga pangitain. Bakit ka ba bumalik, Agustin? Wika ni Maria bago tuluyang makaramdam ng antok. Kinabukasan naman, maagang nagising si Maria. Napailing na lamang siya dahil nalimutan niya palang iligpit ang mga palaso na kanyang ginawa. Nag-ayos naman muna siya ng kanyang sarili at nagsuot na lamang ng simpleng damit. Agad niya naman itong inilagay sa mga kahon at ibinaba upang gamitin sa kanyang pagsasanay. Hindi naman na ito nagabala pang magsuot ng magarang damit dahil sigurado na marurumihan lamang siya sa kanyang pagsasanay. Wala nang iba pang naisip si Maria kung hindi ang magsanay upang pagdating ng panahon, maging handa siya sa kakaharapin ng kanilang baryo. Kung wala naman siyang ibang aasahan pa kung hindi ang kanyang sarili lamang. Anak, napakaaga mo naman pala ata ngayong magsanay. Kumain ka na ba? Nag-aalalang saad ng kanyang ina na makasalubong niya ito. Napangiti na lamang si Maria at sinabi sa ina na hindi pa siya nagugutom. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam dahil iniisip niya na nasa kanyang responsibilidad na ipagtanggol ang kanilang baryo. Kilala kasi siya ng marami bilang isang mahusay na mandirigma ng kanilang lugar. Ngunit hindi niya maiwasan na maisip kung kaya niya ba talagang ipagtanggol ang kanilang baryo. Ayaw niyang biguin ng marami, kaya pinipilit niya na pag-usayan pa ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsasanay. Agad na siyang pumosisyon sa lugar na siyang madalas niyang pagsanayan. 1, 2, 3,
wika niya. At mabilis na pinakawalan ng palaso. Napangiti na lamang siya sa palaso na nasa gitnang marka na nakalagay sa isang puno. Napatingin na lamang siya sa palaso na kanyang itinira dahil tumama iyon sa gitnang marka na nakalagay sa isang puno. Hindi naman talaga may tatanggi ang husay ni Maria pagdating sa pagpana. Ngunit may isang tao lamang ang kayang tumalo sa kanya pagdating sa paggamit noon. Walang iba kung hindi ang kaibigan niyang si Agustin. Sobrang asintado rin nito at kahit ang isang maliit na langgam, kaya nitong tamaan. Ito nga ang naging dahilan ni Maria upang magsanay palalo upang kapag dumating ang panahon, magawa niya itong lampasan. Nagpatuloy lamang si Maria sa kanyang pagsasanay at lahat ng kanyang pinapakawalang palaso tumama lahat sa pulang marka na nasa puno. Wala siyang tigil sa pagpana hanggang sa may dumating sila na bisita. Napakunot na lamang ng noo si Maria dahil hindi niya naman alam na may darating pala silang bisita. Naisip niya na masyado ata siyang naging abala sa paggawa ng mga palaso. Hindi na lamang niya ito pinansin at mas itinoon ang sarili sa pagsasanay. Hindi rin naman siya sanay na makisalamuha sa mga kaibigan ng kanyang ina. Ayaw niya ring magsayang pa ng oras at nais siyang mas maging mahusay pa. Ngunit dahil nag-aabala ito sa pagsasanay, hindi na nito napansin ang taong dumating. Ang bisita naman, agad na pinapasok ng kanyang ina. Tinawag naman siya ng kanyang ina, kaya walang nagawa si Maria kung hindi lingunin ng kanilang bisita. Anong ginagawa mo rito? Nanlaki ang mata ni Maria nang makita ang naturang bisita. Maria, pagsuway naman sa kanya ng kanyang ina. Hindi naman kasi maiwasang magulat ni Maria nang makita niya ang binatang si Agustin sa kanilang bahay. Bigla naman siyang nakaramdam ng hiya dahil sa kanyang suot. Agad naman siyang napaiwas ng tingin sa binata. Kumusta Maria? Mukhang nagsasanay ka. Nagdala ako ng prutas at inimbitahan ako ng iyong ina para sa tanghalian. Sagot ni Agustin. Lalo namang nakaramdam ng hiya si Maria dahil sa kanyang naging reaksyon. Wala rin naman kasi siyang ideya na inimbitahan ito ng kanyang ina. Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ang pagbabalik mo sa ating lugar? Wika ni Maria. Napangiti na lamang si Agustin sa naging tanong ng dalaga. Hindi tuloy maiwasan ng lalaki na maisip na hindi siya nais na makita ni Maria. Ayos lang din. Maraming sumalubong sa akin ng buong puso. Wika ni Agustin. Napatango na lamang si Maria at ibinalik na lang ang kanyang tingin sa puno ng kanyang pinagsasanayan. Magsisimula na dapat si Maria sa kanyang pagsasanay, subalit naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ni Agustin. Ang kanyang ina naman, pumasok na sa kanilang bahay upang maghanda ng makakain. Bahagya namang nakaramdam ng pagkailang si Maria, dahilan upang sumablay ang kanyang pinakawalan na palaso. Narinig naman niya ang pagtawa ng kanyang katabi, kaya agad niya itong sinamaan ng tingin. Nagkunwari naman si Agustin na hindi tumatawa at diretso lang na nakatingin. Napahirap doon si Maria at muling nagpakawala ng palaso, ngunit patuloy pa ring sumasablay ang kanyang mga tira. Napalakas naman ang tawa ni Agustin, kaya agad na binitawan ni Maria ang kanyang hawak na pana at inampas sa braso ang naturang binata. Hindi pa rin tumitigil sa pagtawa si Agustin, kaya hindi na rin maiwasan ni Maria na mahawa sa pagtawa sa binata. Paano mo naman ako matatalo niyan kung
kung palagi ka pa rin sablay. Pang-aasar ni Agustin. Napairap na lamang si Maria at hindi nagustuhan ang biro ng kanyang kasama. Napatigil si Maria sa pagtawa at naging seryoso. Agad niyang kinuha ang pana at inayabot kay Agustin. Sige nga, ikaw nga. Naiinis na sa Ate Maria. Napatigil naman si Agustin at napalunok na lang dahil sa seryosong mukha ni Maria. Halata rin kasi sa kilos nito ang inis, kaya bahagya na rin itong nahiya. Kinuha niya rin ang pana sa kamay ni Maria at agad na pumosisyon. Agad nitong pinakawalan ng palaso at agad na tumama sa gitna ng marka sa puno. Napanganga naman si Maria dahil sa pagkabigla sa pinakitang husay ni Agustin. Hindi niya inaasahan na muhusay pa rin ito sa paggamit ng pana. Akala niya, hindi na ito nagsasanay na gumamit pa ng pana. Ngunit tila mas mahusay pa ito sa kanya sa paggamit nito. Habang nakatitig naman siya sa lalaki, napansin niya ang kakaiba nitong kwintas. Bilang isang babaylan, hindi siya maaaring magkamali. Ang kwintas nito ay isang medalyon na kadalasang ginagamit ng mga antingero. Nang mapansin naman ni Agustin na nakatingin si Maria sa kanyang medalyon, agad siyang pumaling sa ibang pwesto at itinago iyon sa kanyang damit. Napaiwas na lamang din ang tingin si Maria. Ikaw naman, subukan mo. Nang malaman natin kung sino talaga ang mas mahusay. Wika ni Agustin. Para naman siyang nasabik dahil ngayon lamang ulit sila nagkatunggali ni Agustin. Muli niyang kinuha ang pana at tinitigan ng mabuti ang marka sa puno. Huminga muna ito ng malalim bago niya itinaas ang pana at pinakawalan ang palaso. Hindi niya inaasahan na magagawa niyang matalo ang matagal na niyang katunggali sa pagpapana. Nahiwa kasi sa gitna ang palaso nito dahil sa palaso na pinakawalan ni Maria. Sobrang saya naman ang naramdaman ni Maria dahil napatunayan niya sa lalaki ang kanyang husay. Napangiti na lamang noon si Agustin dahil masaya siya na makitang masaya ang kanyang kaibigan. Bata pa lamang kasi sila. Nais na siya nitong matalo. At alam niya na mahal ni Maria ang pagpapana. Nakita mo ba yun, Agustin? Natalo kita. Mas mahusay na ako sa iyo pagdating sa pagpapana. Masayang wika ni Maria. Napayakap pa nga ito kay Agustin dahil sa sobrang saya. Napatigil naman silang dalawa na mapagtanto nila ang kanilang pwesto. Agad naman silang lumayo sa isa't isa at umiwas ng tingin. Nagmamadali si Maria na naglakad palayo papasok sa kanilang bahay upang umiwas kay Agustin. Napailing na lamang ang binata at napangiti. Ngunit naalala niya ang tunay niyang pakay sa kanilang baryo. Samantala, si Maria naman, nagtungo na sa kanyang silid upang makapagpalit ng damit. Pawisan na rin kasi ito dahil sa init ng panahon. Tinapik-tapik niya rin ang kanyang pisngi dahil sa pag-init nito. Hindi siya makapaniwala na hindi pa rin pala nagbabago ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Nang makapagpalit na siya ng damit, nagmamadali na rin siyang pumunta sa kusina upang tumulong sa kanyang ina upang maghanda ng mga makakain. Hanggat maaari kasi, umiiwas siyang makasama ng matagal si Agustin. Ayaw niya rin kasing ipaalam dito ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya naman alam ang tunay na dahilan kung bakit ito nagbalik sa kanilang baryo. Bakit hindi na masyadong maganda ang pakikitungo mo kay Agustin? May problema ba kayong dalawa? Nagtatakang tanong ng kanyang ina.
Napasimangot na lamang si Maria at hindi sinagot ang tanong ng ina at pilit na umiiwas sa usapan. Umalis na lang siya sa kusina para umiwas sa mga tanong ng kanyang ina. Ngunit dinala siya ng kanyang paa kung nasaan mismo ang binata. Napabuntong hininga si Maria at lumapit na lang sa binata. Hindi naman magandang tingnan kung iiwasan niya lang ito ng iiwasan. Napatigil siya sa paglapit dito nang makita niya ang hawak nitong larawan. May kasama si Agustin na babae sa larawan at hindi siya maaaring magkamali na ito ang babaeng halimaw na nakita niya sa kanyang pangitain. Ano ba talaga ang pakay mo sa aming lugar, Agustin? Mariing saad ni Maria. Agad namang napatayo si Agustin dahil sa gulat sa pagdating ng dalaga. Agad niya ring itinago sa kanyang bulsa ang larawan nila ng babaeng kanyang minahal. Ngunit ang babaeng iyon, isa palang bangkilan na ginamit lamang si Agustin upang mambiktima ng mga tao para hawahan ng pagiging aswang. Ngunit ang pagmamahal na ipinakita ni Agustin sa babae, sadyang tunay. Napabuntong hininga na lamang si Agustin at wala na siyang dahilan pa upang itago ito kay Maria. Alam niya naman sa huli, malalaman din ng dalaga ang lahat ng kanyang itinatago. Kinakailangan kong patayin ang isang bangkilan. Ang babaeng nakita mo sa aking larawan. Seryosong saad ni Agustin. Sandali lang. Hindi ko maunawaan ang iyong sinasabi. Naguguluhan na saad ni Maria. Nagsimula ng isalaysay ni Agustin ang lahat ng nangyari kay Maria. Napanganga si Maria at hindi alam ang kanyang mga sasabihin sa kanyang nalaman. Hindi niya akalain na ang babae, isa palang bangkilan na isang mataas na uri ng aswang. Hindi na nagtaka pa si Maria dahil sa kanyang pangitain, naramdaman niya ang lakas ng babaeng iyon. Isa ka ng antingero, Agustin? Tahasang tanong ni Maria. Hindi na nagsinungaling pa si Agustin at inamin ang katotohanan sa dalaga. Napatango na lamang siya at hindi pa rin makapaniwala sa naging kwento ni Agustin. Ang babaeng nagngangalang Ariana, dating kasintahan ni Agustin, ngunit ipinakita ng babae ang kanyang tunay na kulay bilang isang aswang. Ayon kay Agustin, doon nagsimulang magkalamat ang kanilang pagsasama. At sa kasalukuyan, nasa baryo nila si Ariana upang magiganti sa lahi ni Agustin. Oo. Isa na akong antingero. Unti-unti namang nauunawaan ni Maria ang nagaganap kung bakit nagkaroon siya ng pangitain. Hindi na rin niya kayang ilihim pa ang kanyang mga sapantaha. Ibinahagi niya lahat kay Agustin iyon, pati na rin ang kanyang plano na labanan ang babae na nasa kanyang pangitain. Habang abala sila sa pag-uusap, bigla namang nagkaroon ng pangitain si Maria. Nagulat pa nga si Agustin nang bigla ang namuti ang lahat ng mata ni Maria. At doon niya nakumpirma na isa na palang babaylan si Maria. Maria, nandito lang ako sa iyong tabi. Wika pa ni Agustin at hinihintay matapos ang nagaganap sa dalaga. Nang bumalik naman si Maria sa realidad, bigla na lamang itong napaluha. Agad namang nataranta si Agustin at inabutan niya ito ng panyo. Ngunit hindi ito tinanggap ni Maria at nakatingin lang ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nakaramdam naman ng kaba si Agustin dahil sa tingin na ibinibigay ni Maria.
Tila ba may mangyayaring masama kaya ganito siya tumingin. Patuloy lang naman sa pagpatak ng luha ang mga mata ni Maria at nananatiling tahimik. Akma rin na ito'y tatayo na kaya mabilis ang naging galaw ni Agustin at pinigilan si Mariang umalis. Napalunok na lamang si Maria at hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki ang maaaring mangyari sa hinaharap. Tinabi niya na lamang ang kamay ng lalaki at sa huli, nagbigay siya dito ng babala bago tuluyang umalis. Hindi mo kayang patayin si Ariana at magdudulot ito ng pagkasawi at pagdurusa. Wika ni Maria bago tuluyang umalis palayo kay Agustin. Hindi naman makapagsalita si Agustin dahil hindi niya inaasahan ang mga sasabihin ni Maria. Nagdalawang isip tuloy ito kung kaya niya ba talagang gawin ang kanyang tungkulin na protektahan ng maraming tao. Ang dami-daming tanong ang kanyang nasa isipan. Totoo kaya ang sinasabi ni Maria? Ano ang kapangyarihan niya? Paano niya magagawang saktan ng babaeng kanyang gusto? Nang dahil sa bigla na namang pagsulpot ng mga pangitain ni Maria, naging mahirap para sa kanya na tanggapin na lang ang mga mangyayari. Agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto at nagkulong lamang buong maghapon. Hindi ako basta-basta magpapatalo sa kanya. Wika ni Maria at kinuha ang lahat ng palaso at inilagay sa kanyang silid upang itago. Nakatitig lang siya sa patalim ng kanyang palaso. Alam niya naman sa kanyang sarili na mas malakas ang kanyang magiging kalaban. Ngunit hindi siya susuko at ipaglalaban ang kanyang karapatan na mabuhay. Naganda na rin si Maria at dinala ang kanyang pana at palaso upang sa kanyang paglaban sa bangkilan. Ngayong gabi naasahan niya na mangyayari ang lahat ng kanyang nakita sa kanyang sapantaha. Nang masiguro naman ni Maria na nagpapahinga na ang lahat, nagmadali na siyang lumabas ng kanilang bahay. Naglagay din siya ng asin sa buong paligid ng kanilang bahay na pinaniniwalaan na mabisang pangtaboy ng mga aswang. Hindi naman nagdalawang isip pa si Maria at tuluyan ng lumabas ng kanilang bahay. Ayaw na niyang may mangyaring masama sa kanyang pamilya. Ayaw na niyang madamay ang mga ito. Lumalalim na rin ang gabi at hindi niya inaasahan na mabilis niyang makakaharap ang bangkilan at ang mga kapwa nitong aswang. Napailing na lamang si Maria nang makita na ang iba sa kanilang mga kabaryo ginawa na ring aswang ng bangkilan. Totoo nga ang mga sinabi ng marami na ang mga aswang, mga nakakatakot na nilalang na parang walang mga kaluluwa. Hindi naman niya maiwasan na humanga sa kakaibang gandang taglay ni Ariana. Ngunit hindi siya magagawang malinlang ng ganda nito dahil alam nito ang tunay niyang anyo. Hindi ka na dapat mabuhay pa, Ariana. Marami ka ng buhay na nasira. Wika ni Maria at pumosisyon habang hawak ang kanyang pana. Nagulat man ang aswang dahil kilala siya ni Maria. Ngunit hindi iyon nakaramdam ng takot sa pinapakitang tapang ng babae. Alam niya na walang laban ng dalaga sa dami ng kanyang mga ginawang aswang. Gawin mo na lang kung kaya mo. Paghahamon ni Ariana. Napariin ng hawak si Maria sa kanyang pana dahil sa inis sa sinabi ng babae. Mabilis ang kanyang naging pagkilos at pagpapakawalan ng palaso. Lahat ng kanyang pinapakawalan na palaso agad na tumatama sa mga aswang. Ngunit tila hindi nababawasan ang bilang ng mga ito. May mga mabibilis na sumugod kay Maria
kaya nahirapan itong magpakawala ng mga palaso. Binigyan niya ng suntok at sipa ang lahat ng aswang na umatake sa kanya. Ngunit hindi naman iniinda ng mga ito ang bawat atake niya. Ngunit kahit na gano'n ang sitwasyon, hindi sumuko ang dalaga. Mabilis niyang kinuha ang isang palaso at ipinantarak niya sa puso ng mga aswang na kanyang kaharap. Hindi ko kayo hahayaan na manggulo sa aming baryo. Maring wika ni Maria. Ngunit kahit na gaano kagaling pa si Maria, lamang pa rin ang bilang ng mga aswang. Kaya nahihirapan siya makipagsabayan sa mga ito. Nakita na nga niya ang ibang mga aswang at sumugod na sa mga kalapit bahay. Pilit niya namang pinipigilan ng mga ito, subalit hinaharangan siya ng iba pang mga aswang. Umalis kayo sa aking harapan! Wika ni Maria at muling nagpakawala ng palaso. Halos lakad takbo na ang kanyang ginagawa upang pigilan ng mga aswang na makalapit sa mga kabahayan. Ngunit siya'y bigo dahil muli na naman siyang hinarangan sa kanyang daraanan. Nagngit-ngit naman sa galit si Maria at marang itinarak ang kanyang hawak na palaso sa puso ng mga humaharang na aswang. Napatigil na lamang ang dalaga nang makitang matagumpay ng makuha ng mga tao ang iba niyang mga kababaryo. Umalis na kayo dito. Pumunta muna kayo sa ligtas na lugar. Nanlaki ang mata ni Maria at binalot na rin siya ng takot para sa kaligtasan ng marami. Nagkakagulo na din at nag-uuna ng tumakas sa mga aswang ang kanyang mga kababaryo. Lingid sa kaalaman ni Maria, walang kalaban-laban ng mga ito sa bilis at lakas ng mga nilalang. Mabilis na kumilos si Maria upang panayin ang mga aswang na humahabol sa kanyang mga kababaryo. Damang-dama ni Maria ang panginginig ng kanyang kamay. Sobrang kaba din ang kanyang nararamdaman dahil baka siya'y magkamali. Dahil sa mga sandaling iyon, buhay ang nakasalalay sa kanyang mga galaw. Hindi na nga alam ni Maria kung sino ang ililigtas dahil sa dami ng mga tao na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Kitang-kita niya rin kung paano patayin ng mga aswang ang iba niyang mga kababaryo. Mamatay ka na! Sigaw ni Maria at itinutok kay Ariana ang pana. Mabilis niya ring pinakawalan ng palaso, subalit hindi niya nagawang tamaan ng bangkilan. Nakangisi lang ang bangkilan at tila inaasar pa ang dalaga. Nagtagumpay naman ito at mas lalo pang naging maras ang pag-atake nito sa aswang. Mabilis siyang nagpakawala ng mga palaso. At ang isa sa mga palasong iyon, didiretso na sana sa puso ng bangkilan, ngunit bigla na lamang may sumalo ng palaso na kanyang pinakawalan. Nagulat na lamang si Maria nang makita kung sino ang sumalo ng kanyang palaso. Hindi siya makapaniwala na napigilan nito ang kanyang palaso at higit sa lahat, hindi niya matanggap na iniligtas nito ang bangkilan. Mapait nang ngumiti si Maria at tumigil sa pagpapakawala ng mga palaso. Nakatitig lamang siya sa lalaki. Ang lalaking dumating, walang iba kung hindi si Agustin. Ang akala niya, hindi magkakatotoo ang kanyang mga pangitain. Ngunit napatunayan niya sa huli, bibiguin lang siya ni Agustin. Ito na nga ang kinakatakot ko. Ang oras na bibiguin mo ako, Agustin. Wika ni Maria at dahan-dahang tumalikod.
Dahan-dahan na ring pumatak ang kanyang luha at ibinaling niya naman ang kanyang atensyon sa iba pang mga aswang. Ibinuhos niya na lamang ang kanyang galit sa pagpatay ng mga aswang na bumibiktima sa kanyang mga kabaryo. Inalis niya na muna sa kanyang isipan ang tungkol kay Agustin at itinuon muna ang sarili sa pakikipaglaban. Magtungo kayo sa inyong mga bahay. Maglagay ng asin sa bintana at pintuan. Sa ganung paraan, mahihirapan kayong pasukin ng mga aswang. Bilin niya sa ibang mga kabaryong naiwan habang pinapana niya ang mga aswang na papalapit sa kanila. Mabilis namang sumunod ang kanyang mga kababaryo at nagtago sa kani-kanilang mga bahay. Naging mabilis naman ang pagkilos ni Maria at marami na rin siyang napatay. Ngunit marami din ang mga bangkay ng kanyang mga kabaryo na nakahandusay at nakakalat sa paligid. Hindi tuloy maiwasan ni Maria na malungkot dahil hindi niya napigilan ang mga aswang na pumatay ng maraming mga tao. Habang naglalakad siya para tignan ang mga bangkay, napatigil siya sa kanyang paglalakad nang makita ang bangkay ng kanyang ina. Nagmadali siyang lumapit dito at agad na niyakap ang kanyang ina. Inay, hindi maaari. Bakit nangyari to? Sigaw ni Maria habang niyakap-yakap ang kanyang ina at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Habang abala ito sa bangkay ng kanyang ina, isang aswang naman ang pasugod dito at hindi ito napansin ni Maria. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman at hindi niya alam kung kaya niya pa bang lumaban. Tila nawalan na ito ng ganang lumaban pa dahil sa sinapit ng kanyang ina. Mahigpit pa niya namang bilin na wag silang lalabas ng bahay kahit ano pang maganap. Dahil nga hindi napansin ni Maria ang aswang, nakalmot siya nito sa kanyang likuran. Napangiwi na lamang si Maria dahil sa hapdi ng sugat na kanyang natamo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang pana at nagpakawala ng palaso na tumama sa ulo ng aswang. Ipaghihiganti kita, inay. Maring wika ni Maria. Inilapag niya na muna ang katawan ng kanyang ina at doon ay tumayo. Mariin niyang hinawakan ang kanyang pan at mga palaso. Sobrang dilim ng mukha nito at ang lahat ng kanyang nakakasalubong na aswang marahas niyang pinapana o kung hindi man, tinatarak ang palaso sa kanilang mga ulo. Para na rin siyang isang mabangis na hayop kung kumilos. Ang tanging nasa isipan lamang niya, ubusin ang lahat ng aswang. Sobrang nagagalit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya nakita na mangyayari iyon. Wala naman sa kanyang pangitain na mamamatay ang kanyang ina. Kung alam lamang niya sana, pipiliin niya na lamang manatili sa tabi ng kanyang mga magulang. Mamatay na kayong lahat. Mamatay na kayong lahat. Wika pa ni Maria. Mabilis naman siyang sumugod sa mga aswang at paulit-ulit na itinarak ang kanyang mga palaso. Sobrang gigil na gigil si Maria sa pagpatay sa mga iyon. Hindi rin niya ininda ang malaki niyang sugat sa likuran kahit na patuloy na umaagos ang dugo nito. Kita na rin sa mukha niya ang pamumutla dahil sa dami na rin ng dugong nawawala sa kanya. Ngunit walang makakapigil sa dalaga na ipaghiganti ang pagkamatay ng mahal sa buhay.
Pilit siyang lumalaban kahit na unti-unti nang nanghihina ang kanyang katawan. Hindi siya maaaring magpatalo sa mga aswang. Hindi ako susuko hanggang hindi ko kayo nauubos. Wika ni Maria. Kumuha ang dalaga ng 3 palaso at sabay-sabay itong pinakawalan. Napangiti na lamang siya dahil matagumpay niya itong naitama sa mga aswang. Patuloy lang siya sa paglalakad upang harapin si Ariana. Halos napatumba niya rin kasi ang lahat ng aswang at ito na lamang ang natitira at ilang mga aswang na nasa paligid pa nito. Matagumpay ngang nakarating si Maria at nakita niya na nakikipaglaban si Agustin sa mga aswang. Ang bangkila naman, nakamasid lang habang tumatawa. Napailing na lamang si Maria at agad na kumilos upang tulungan si Agustin. Agad siyang nagpakawala ng 2 palaso at tumama sa 2 kaharap ni Agustin. Nagulat ang binata at agad na napalingon kay Maria. Nakita niya pa nga ito na parang nanghihina na kaya agad itong lumapit sa dalaga. Agad siyang inalalayan ni Agustin. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang saad ni Agustin at inaalalayan ang dalaga. Agad namang tinabig ni Maria ang kamay ni Agustin dahil sa uli, si Maria lamang ang nakakaalam na bibiguin siya ni Agustin. Hindi niya ito matiis, subalit hindi siya papayag na hindi niya mapapatay ang babaeng minamahal ni Agustin. Wala naman siyang aasahan pa sa binata dahil hindi nito kayang saktan ng babae. Wala nang iba pang gagawa nito kung hindi siya lamang. Lumayo ka sa akin, Agustin. Dadating ang oras na bibiguin mo ako muli dahil sa nararamdaman mo kay Ariana. Bibiguin mo ang lugar kung saan ka isinilang. Bibiguin mo ang ating mga kababaryo. Diretsong saad ni Maria. Hindi totoo yan, Maria. Bumalik nga ako dito para patayin ng mga aswang. Sagot ni Agustin at hindi naniniwala sa sinabi ni Maria. Napangiti na lamang si Maria dahil naalala niya ang kanyang pangitain kung paano siya binigo ni Agustin. Noong una nga, hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng lalaki. Ngunit kailanman, hindi nagkamali ang kanyang sapantaha. Alam niya na mahihirapan siyang baguhin ang magaganap. Unti-unti na lang tinanggap ni Maria ang mga dapat na mangyari. Tinalikuran niya si Agustin na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Habang palapit ng palapit si Maria kay Ariana, nagbago na rin ito ng anyo. Naging mabilis ang mga kaganapan at nagkasagupaan na ang dalawa. Hindi ako maaaring mamatay nang hindi man lang kita napupuruhan. Wika ni Maria. Nagawa niya namang itarak ang palaso sa balikat ng babae. Ngunit naibaw naman ang bangkilan ang kuko nito sa tiyan ni Maria. Muli na namang ibinaon ni Maria ang palaso sa puso ng bangkilan. Ngunit bago pa niya tuluyang madiin ang palaso, nakarinig siya ng putok ng baril. Napangisi na lamang si Maria dahil hindi siya nagkamali. Napitawan niya na lamang ang kanyang hawak na palaso at pana, kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Napatingala na lamang siya sa kalangitan na punong-puno pa ng mga bituin. Hindi nga siya nagkamali na binigo nga siya ni Agustin. Umaagos na ang dugo sa tiyan ni Maria na tinamaan ng bala mula sa baril ng lalaki.
May lumabas ding dugo sa bibig ni Maria, kaya nahirapan na rin ito dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Lumapit naman si Agustin kay Maria habang lumuluha. Patawarin mo ako, Maria. Hindi ko kayang makita na mamatay ang babaeng mahal ko. Uwi ka nito at binuhat na palayo ang katawan ng babaeng aswang. Samantalang naiwan naman si Maria na unti-unti na ring nawawalan ng buhay. Napangiti na lamang ito dahil nagawa niyang kahit papano saktan ng bangkilan at iligtas ang kanyang baryo. Kinabukasan, nang sumikat na ang araw, nagsilyabasan na ang mga tao. Tumambad sa kanila ang maraming bangkay ng kanilang mga kabaryo at isa na roon ang bangkay ni Maria na matapang na nakipaglaban sa mga aswang. May ligtas lamang ang kanilang mga buhay.